Yun, what's up mga boss? Magandang umaga po sa inyong lahat. At nandito na naman pong muli ang inyong boss Noli Vlog nagbabalik. At welcome back po tayong lahat sa ating munting YouTube channel. So ayun, isang mapagpalang araw na naman pong muli sa inyong lahat. It's me again at nagbabalik. So ngayong araw po ay meron tayong isang ipapaliwanag na dun sa mga nagtatanong sa atin regard po dun sa mga kanilang nabibreed. Yan. So ang tanong ng karamihan, so bakit ang napapalabas nilang sisiw o bakit ba merong nabibreed tayo ng mga sisiw? Usually nagiging maliit. Yan, so maliit mga boss, maliit maliit. So ibig sabihin wala na siya sa standard. So paano ba nangyayari yan? At madalas nangyayari especially dun sa mga bago lang nagbi-breed. So mga boss, ipapaliwanag po natin ito base lang po dun sa ating sariling pamamaraan and then sariling experience yan mga boss. So ipapaliwanag natin yan. So sana lang maging bukas yung isipan ng iba. Yan, at ito lang pwede nyong sundan, pwede rin hindi. So nasa sa inyo po yan. So ito pong sinasabi natin, so itinuturo natin ay base lang po dito sa aking experience sa pagbibreed. So bago natin umpisa niya mga boss, kung bago ka pa lang na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe. Yan, i-like nyo po, i-share, and i-hit yung ating munting notification bell. At nang sa ganun, maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So mga boss, pag-usapan natin yan. Let's go! Yan, so mga boss, tayo ngayon ay nandito sa ating loob ng brooder. So nandito tayo sa mga inaalagaan natin, binaba nating mga sisiw. So ngayon regard dun sa una kong sinabi, so ito paliwanag natin kung bakit ba meron talagang lumalabas na sisiw, meaning sinasabi ng iba na bansot. Yan mga boss, hindi po usually isang factor na nagiging bansot ang manok. So yan po ay nasa genetic. Yan mga boss, nasa genes nila kasi yan kung bakit nagkakaroon ng maliit na sisiw. Most likely kapag ka po sila ay kulang sa kanilang kinakain at supplement. So nangyayari po yan mga boss, kagaya nung sinabi ko nung una, nasa genes nila yan. So isa sa pinakamalaking factor na kung bakit merong lumalabas na maliliit, yung bansot. So hindi naman totoo yung sa akin kasi yung iba, ang tanong nila is bakit nangyayari maliit yung nabibreed nila na sisiw, malaki naman yung inahin. So ayun, so hindi naman porke malaki yung inahin nyo o yung ginagamit yung material, malaki yung iaanak. So mga boss, magbabase po yan doon sa kanilang itlog. Yan mga boss magbabase po yan doon sa kanilang itlog. Kahit anong laki ng inahin na ginagamit nyo, kapag ka po ang nilalabas na itlog nyan ay maliit, so kaya nga tayo ginagawa natin, nasa itlog pa lang kinakal na natin. So para na sa ganun maiwasan na mabawasan yung dagdag gastusin, kasi nga mag-aalaga tayo ng mga maliliit na sisiw. So sayang lang yung ipapatukan natin sa kanila. So kaya ginagawa natin, so nagsiselect tayo ng magagandang sukat. So sa atin, ang standard kasi natin is 40 grams. So yung 35 grams is pumapasok na sa akin yan. So 40 grams na itlog niya,
So basta medyo mabigat siya, so okay na yun, maganda yung ilalabas ng sisiw. So ang mangyayari, kapag ka po ang itlog sa atin kasi most likely dun sa mga backyard breeder, syempre lalo na kapag ilan lang, limited lang yung kanilang ibinibreed, so nangihinayang yung iba dahil magandang lahi, kahit na maliit yung itlog, isinasalang pa rin. So nangyayari yun nga, maliit yung lumalabas na sisiw. So ito mga boss, ginagawa natin, kung mapapansin nyo, kadalasan dun sa mga videos natin, nakita yung nagbibigay tayo ng ganito. So hindi po ito ibig sabihin nagbigay tayo ng ganito is tatangkad yung sisiw natin. So alam nyo kung ano ang purpose dito sa mga sisiw natin. Kapag po tayo nagbibigay ng ganito is para hindi sila mag-focus sa kanilang pag-feather taking. So kapag po ito ay sinabit natin dito, lalo na yung mga nagpapaluan, so sa atin kasi medyo early maturing yung mga binibreed natin, 21 days pa lang or 3 weeks nagpapaluan na sila. So ginagawa natin, pag binaba natin ito sa lupa, nilalagyan natin ng ganito para maligaw yung kanilang atensyon, at nasa ganon hindi nila maisip yung pag-feather taking at yung pagpapaluan. So ito mga boss, kung mapapansin nyo, pero maganda sa katawan ng mga sisiw natin to, kasi nga is ito ay malunggay. So alam niyo naman ang benefits ng malunggay sa tao at sa hayop. So ayan, ginagawa natin, nagbibigay tayo ng ganito para na sa ganon hindi sila mag-away-away. So mas maganda kasi merong silang ganito, lalong-lalo na kapag ka po ang kanilang kulungan o pinaglalagyan ay maliit, so kailangan talaga nila ng ganito. So doon naman sa mga malalaking farm, kaya naiiwasan nila yung mga ganong senaryo dahil malaki yung kanilang range. So nakakagala yung manok, hindi feather taking. So ito mga boss, mabalik po tayo dun sa sinasabi ko na bakit may lumalabas na maliit. So ito po yung paliwanag ko dyan. So kapag ka po ang itlog ay maliit at sinalang pa rin natin, so gaya nga ng unang sinabi ko, nangihinayang tayo, so natural ang ilalabas niya na sisiw is maliit. So sayang lang yung gastos nyo. So kaya wag nyo lang pilitin na isa lang pa yung maliit. So sa atin kasi ang preparasyon ko para sa breeding, mas gusto ko yung binibreed yung inahin na bullhen, bullhen compare dun sa pullet. Although mas maganda naman ang pullet dahil fresh sila, pero pagdating sa size ng itlog, mas preferred ko yung bullhen, kasi nga unang-una ang bullhen malaki na yung lalabas ng itlog, and then pangalawa, veteranan na yan pagdating sa breeding, so hindi na mahihirapan yung broodcock nyo para sila ay i-mate. So yun po yung isa sa mga factor kung bakit maliit yung mga inilalabas na nabibreed natin na mga sisiw. So pagka maliit na itlog, maliit yung sisiw. Kaya pagka mas maganda yung itlog na standard size, maganda yung ilalabas nila na sisiw. So yun lang ang importante doon mga boss, selection or magkakal kayo sa itlog pa lang, dahil unang-una kayo naman yung magsasuffer sa gastos niyan So sa atin lang, binibigyan ko kayo ng tip para hindi masayang yung gastos at yung oras at panahon nyo, dahil kapag sa breeding po kasi kapag paulit-ulit tayo, hindi po tayo matututo. So dapat kung ano yung mga nakikita natin na mali sa pangalawang pagkakataon, so i-correct po natin yun. So ganun po yung sistema ng pagbe-breed, para na sa ganon mas quality yung mga ilalabas na ating mga palahi. So ito mga boss, ay papakita ko po sa inyo yung different nung pagsiselect
ng magandang itlog at doon sa maliit na itlog. So ito 1 month old. So pareho silang 1 month old. Hindi na tingnan nyo yung difference nila. Tingnan nyo yung na-select ko na itlog. And then yung ito yung isa. So medyo maliit siya. Kung mapapansin nyo compare dito. So which is magkaparehas sila ng edad. So ito yung pinapaliwanag natin kung bakit kinakailangan natin na magkal pagdating sa itlog pa lang, dahil siyempre masasayang yung gastos. So ito, tingnan nyo yung difference nila, which is parehas naman sila ng edad. So ito kasi mga pahabol na itlog. So nag-testing lang tayo para magkaroon tayo ng comparison na dun sa maliit na itlog at sa malaking itlog na kung ano yung talagang inilalabas. So kaya mga boss, pinakita ko na kayo ng sample. Parehas silang 1 month old. At makikita nyo yung difference ng malaking itlog sa maliit. So eto na mga boss. So ayan mga boss, nakatapos na naman tayo ng isa na naman nating episode. Yan, naway nakapagbigay tayo ng konting at dagdag na kaalaman dun sa mga nagsisimula sa pagbibreed. So mga boss, sa pagbibreed, patuloy nyo lang pag-aralan, and then babalikan nyo kung saan kayo nagsimula. So titingnan nyo kung ano yung mga unang naging pagkakamali. So wag nyo nang gagawin pa sa pangalawa, dahil hindi kayo aangat kapag po paulit-ulit nyo lang ginagawa yung mali. So ganun lang po yun. So ayan mga boss, dito na natin tatapusin yung ating munting vlog. Sa mga boss po natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po at i-share, and then hit yung ating munting notification bell, at nang sa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck po sa inyong breeding.